Sa ngala ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Maminamahal na mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng huling hapunan ng ating Panginoon, ginugunita at sinisimulan natin ngayon ang pag-alaala sa misteryo ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Ito ang gabi ng pagpapamalas ng ating Panginoon na siya'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng paghuhugas niya sa mga paa ng kanyang mga alagad. Ito ang gabi ng pagkakaloob niya ng banal na Eucharistia na siyang alaala niya sa bagong tipan. Ito ang gabi ng paghahapili ng bagong utos at pananalangin ng Panginoon sa pagkakaisa ng lahat ng mga nananampalataya sa Kanya. Sa pagsasariwa ng Kanyang salita at buhay, hilingin nating makabahagi tayo sa Kanyang nararamdaman, sa Kanyang pag-ibig na nagdudulot kaligtasan. Kaya naman, marapat nating ihanda ang ating mga sarili sa pagdiriwang ng misteryo ng pananampalataya at pagmamahal sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang at paglilinis sa ating mga kalooban. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, padubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating awitin ang awit ng papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kahit aso, At sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugan niya, pinupuri ka namin, inarawan ka namin, sinasampo ka namin, naguguli ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa
Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kapastasan. Kasamang Espiritu Saan sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mga kasalo ngayon sa banal na hapunan na pinamana ng iyong anak na mamamatay bilang haing bago at pangmagpakailanman. Para sa giliw niyang sambayanan, ipagkaloob mong lubos ang mapakinabangan ang iyong dakilang pag-ibig at buhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Mula ngayon, ang buwang ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. At sabihin ninyo sa buong pamayanan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwang ito, bawat puno ng sambahayan ay pipili ng isang kordero o bisirong kambing para sa kanyang pamilya. Kung maliit ang pamilya at hindi makauubos ng isang buong kordero, magsasalo sila ng kalapit na pamilya na hindi rin makauubos ng isang buo. Ang dami na magsasalo-salo sa isang kordero ay ibabatay sa dami ng makakain ng bawat isa. Kailangan ang kordero ay lalaki, 1 taong gulang, walang pinsala o kapintasan. Kung walang tupa ay kahit kambing. Aalagaan itong mabuti hanggang sa ika-14 ng buwan at sa kinagabihan, sabay-sabay na papatayin ng buong bayan ang kani-kanilang kordero. Kukuha sila ng dugo nito at ipapahid sa mga hamba at sombrero ng pintuan ng bahay na kakainan ng kordero. Sa gabi ring iyon, lilitsunin ito at kakanin kasama ng tinapay na walang libadura at ng mapapait na gulay. Ganito naman ang magiging ayos ninyo sa pagkain nito. Nakabigkis, nakasandalyas, at may tangang tungkod. Dali-dali ang inyong pagkain nito. Ito ang Paskwa ng Panginoon. Sa gabing yaon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop man. At parurusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Lalampasan ko ang lahat ng bahay na makikita kong may pahid na dugo at walang pinsalang mangyayari sa inyo sa pagpaparusa ko sa buong Ehipto. Ang dugo ang siyang magiging palatandaan na Israelita ang nakatira sa bahay na iyon. Ang araw na ito'y ipinagdiriwang ninyo magpakailanman bilang pista ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kalis ng pagmamahal, si Kristo ang tinatawag.
Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa kalis ng pag-asas, si Kristo ang tinatanggal. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa kalis ng pag-asas, si Kristo ang tinatanggal. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Sa kalis ng pag-asas, si Kristo ang tinatanggal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo ang Panginoong Hesus noong gabing siya'y ipikanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Bisperas na ng Pasko. Alam na ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at ngayon ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam na ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan, at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos, nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat. Sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang nahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Nauunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, Jesucristo. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po, Father. Sa ating pong henerasyon ngayon, napakahalaga ang kapangyarihan. Kapag ika'y mayaman, ika'y makapangyarihan. Kapag ika'y mayroong posisyon, ika'y makapangyarihan.
Ang kabaliktaran nito ay ang pamamaraan ni Jesus. Ang kanyang kapangyarihan ay kawalan ng kapangyarihan. Hinubad ni Jesus ang buong niyang pagkatao para sa lahat. Kinalimutan niya ang kanyang sarili para bigyan tayo ng kapangyarihan. At ang pinakamagandang paraan para patunayan ang kanyang kapangyarihan ay sa pamagitan ng paghuhugas ng ating paa. Ang paa, isa sa pinakamaruming bahagi, parte ng ating katawan. Lagi ito nakayapak sa lupa. Lagi ito nakalapat sa lupa. At dahil ito'y nakalapak sa lupa, lagi itong humahalik, parang humahalik sa lupa. Ito din ang dahilan ng ating pagkakasala sa maraming pagkakataon. Dahil kung saan-saan tayo pumupunta, kung saan-saan tayo nakarating gamit ang ating mga paa. Sa kabila ng ating pagiging marumi, lalo na ang ating paa, gagamitin tayo ng Diyos para ibahagi ang kanyang kaluwalhatian. Gagamitin ng Diyos ang ating paa patungo sa ating Ama sa Langit. At ang ating paa ay maging daluyan ng biyaya ng Diyos. Pinakamaruming parte ng katawan, subalit kapakipakinabang. Dahil ang dulot nito ay buhay na walang hanggan. Hinugasan ni Jesus ang paa ng kanyang mga apostoles. Inialay niya ang kanyang sarili para sa lahat. At paraang itinagubili niya, ginawa ko ito sa inyo, gawin niyo rin sa kapwa niyo. Ganito gumalaw ang ating Panginoon. Kung ganito ang pamantayan natin, hindi po mahirap unawain na ang pagbaba ng bawat pagsasalo ng ating sa hapagkainan ay nagsasariwa ng huling hapunan. Sa ating tahanan, ang paboritong puntahan na mag-anak ay ang hapagkainan. Ito din ang malimit kong pinupuntahan. Masarap kumain. Masarap puntahan dahil ang daming pagkain. Kaya po ang hapagkainan mayaman sa alaala. Pinagsaluhan natin ang pagkain na bunga ng paghihirap, bunga ng trabaho ng ating mga magulang sa tahanan. Andun yung kwentuhan tungkol sa buhay. Sa pagkainan, kwento ng buhay. Ang iba sa atin sa pagkainan, naging kwentuhan ng buhay ng may buhay. Mayaman sa alala ang hapagkainan ng bawat isa. Ito
ang Eucharistia ng pamilya. Ang tawag ito, Eucharistia ng pamilya. Isang pamilya, sama-sama. Isang pamilya na sa lamesa at ibinahagi ang pagkain na bigay ng Diyos. The dignity of the priesthood rests in the holiness and sanctity of the royal priesthood of God. Katangi-tangi. Naiiba kapag ang tao ay inaangat ng kanyang ordinasyon. We are put in the altar. We task to transform the body into the blood of Christ. We are tasked to transform the wine into the blood of Christ. But even the angels, nor the Blessed Virgin Mary, nor anyone else can do this except the priesthood of God. Ang tawag po natin, Eucharistia ng Sambayanan. Ito po ang lamesa ng altar ng ating Panginoon. Ito po ang Eucharistia ng Diyos. Ang hapag-kainan sa tahanan na-extend po at pinagyaman natin sa lamesa ng altar ng Panginoon na kung saan pinagsaluhan natin ang kanyang katawan at dugo. Kung sino man ang kumain nito, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Eucharistia, hinati ni Jesus ang tinapay, hindi lang ang tinapay. Hinati ni Jesus ang buong niyang pagkatao. Sa Eucharistia, binigay ni Jesus hindi lamang ang kanyang sarili, kundi ang buong niyang pagkabuhay, ang buong niyang katawan. It is all about giving of Jesus' body to be shared by all in the breaking of the bread. Sa Eucharistia, we make present the past. Lahat ng ginawa ni Jesus, yung kanyang Paschal mystery, yung kanyang paghihirap, yung kanyang pagdurusa, yung kanyang papasan ng krus, ay naging present sa pamagitan ng Eucharistia. At ito po ang dahilan kung bakit tayo'y naririto ngayon. Gusto natin makiisa at tanggapin natin si Jesus sa pamagitan ng Eucharistia. Sa Eucharistia, hinati ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos. Pinagpira-piraso niya ang kanyang pagka-Diyos upang madaling tanggapin ng bawat isa. Mahirap sa Diyos ang maging tao. Mas mahirap sa Diyos ang maging tinapay. Kung anong mahirap, yun po ang ginawa ng Diyos dahil sa kanyang pagmamahal. Hindi madalang ginawa ng Diyos. Subalit, sa kanyang pagmamahal, nag-uumapaw, overflowing. Walang makakapigil sa Diyos sa pagbahagi ng kanyang katawan at dugo sa bawat isa. Ito ang misyon ng bawat isa. Ito ang gawain ng bawat isa. Ito ang dapat nating gawin. Mapagyaman nawa tayo at papalakas ang tunay at totoong pagsasalo sa lamesa ng altar ng ating simbahan at ng ating munting tahanan. Amen. Tumahimik sandali at magnilay.
Manatiling nakaupo ang lahat. Dadako tayo sa paghuhugas ng mga paa. Si Jesus na punsintay, naganda ng palangganang, may tubig ka ng tuwalya, upang hugasan ang paa ng mga alagad niya. Hugasan mo man ninyo, ani Pedro, ang paa ko, kundi ko gagawin ito, ay di ka makakasalo sa akin, sabi ni Kristo. Kaya lumapit si Kristo upang hugasan si Pedro na nagtanong ng ganito. Hugasan mo man ninyo, puro ang mga paa ko. Lingid sa pangunawa mo, ngayon ang minimitig ko, matatanto mo rin, Pedro. Ang ibig sabihin nito, ang sagot ni Jesucristo. Panginoon ninyo ako, nanghuhugas sa paa niyo, dapat niyo rin gawin ito.
inyo'y umiyak sana. Ang pinakamahalagang pag-ibig at walang iba. Si Jesus na musitay ng hangganan, walang kanang may tubigan ng tuwalya. Upang hugasan ang mahalagang Hugasan po ba ninyo, ani Pedro, ang paa ko? Kung di ko gagawin ito, ay di ka makakasalo sa akin, sabi ni Kristo. Si Jesus na musitay ng hangganan, walang kanang may tubigan ng tuwalya. Upang hugasan ng mahalagang Si Jesus na musitay ng hangganan, walang kanang may tubigan ng tuwalya. Upang hugasan ng mahalagang iyan. Magsitayo po ang lahat. Sa huling hapunan, ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesus ang hindi malilimot na halimbawa ng kababaang loob at malasakit sa lahat ng mananampalataya sa pagtatag ng sakramento ng pagpapari at ng Eukaristiya. Ipanalangin nating maging mabunga ang biyayang ito habang sinasabi, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa buong simbahan, ang pamayanan ng mga disipulo ni Kristo, mangibabaw nawa sa Kanya ang pagmamahalan, bakumbabang paglilingkod, at bukas palad na pagbibigay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa at iba pang mga pinuno ng simbahan, tularan nawa nila ang kababaang loob ni Jesus sa pagtupad sa kanilang tungkulin sa sambayanan ng mga sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng paring gumugunita sa kanilang paglilingkod bilang pari sa araw na ito, ang kanila nawang buong buhay ay maging isang paglilingkod na puspos ng kababaang loob at pagmamahal sa sambayanan tulad ng kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga parokya, sila nawa ay maging tunay
na sambayan ng Eukaristiko na nagpapakita ng katangi-tanging pagmamahal sa mga nagdurusa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin Para sa lahat ng natitipon dito upang ipagdiwang ang sakramento ng pag-ibig ni Kristo, pangalagaan nawa natin sa ating pang-araw-araw na buhay ang pagkakaisa at pagmamahal na ating pinasisigla sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos, Ama, ibinigay mo sa amin si Jesus, ang tinapay ng buhay at walang hanggang punong saserdote. Nawa ang aming buhay ay laging maging salamin ng kanyang buhay, hanggang sumapit ang oras ng pagkikibahagi sa walang hanggang piging sa langit, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Dadako po tayo sa pagtanggap sa mga banal na langis.
Manalangin po kayo mga kapatid, ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos habang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing pinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay. Ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ang talagang dakila at lagi mong kinalulugod, na paring nag-aahain para sa sinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan ay pag-aahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan. Ang laman niya inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang umpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilaan mo. Hosanna sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna sa kaitaasan, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming mawain, ipinaabot po namin ang pasalamat sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Pinakikiusap namin sa pamagitan ng anak mong ito ng mga kaloob namin itanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin ng paghahain niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Pagkalooban mo ng kapayapaan at pagkupkop, pagkakais at pagtataguyod. Ang mga kaanib nito sa San Sinukob, kaysa ng aming Papa Francisco na iyong lingkod, kasama ng aming Arsobispo Gilbert at ng lahat ng nananalig at nagpapalaganap sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong lalahanin ng iyong mga anak na ngayon ay aming idinadalangin. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap naming maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito ay pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan. Sa pagdulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaysa ng buong simbahan, ngayon ay aming ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng ginawang paghahain ng aming Panginoong Jesucristo para sa amin. Pinaparangalan namin ngayon, unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Jesucristo, si Maria na malulhating laging Birhen. Gayon din, ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at mga martir na sina Pedro, Pablo at Andres, Santiago, Juan, Tomas, Felipe, Bartolome, Sixto, Cornelio, Cipriano, at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin. Para sa aming kapakanan, kami lagi mong kalingain at ipagsanggalang sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ama namin, iyong tanggapin ang handog na ito ng iyong buong angkan sa pag-alaala sa dakilang araw ng paghahain
ng katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo upang pagsaluhan ng mga alagad, loobin mong kami ay makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanpaman, ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ama namin, basbasan mo ang mga handog naming ito. Marapatin mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan, kaya para sa amin ito'y gawin mong maging katawan at dugo ng pinakamamahal mong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Noong bispiras ng kanyang pagpapakasakit, para kami at ang lahat ng tao ay masagip, nakisalo siya ngayon sa mga lagad niyang iniibig. Hinawakan ni Jesus ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit, sa iyo Diyos sa maniyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinaghati-hati niyang tinapay, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan, ninibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo, para sa lahat. Sige, pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. At pagkabuhay, minatubos mo unay. O Jesus, namin naman, iligtas mo kami, Ama, kaming mga lingkod mo at bumubuo sa iyong bayang banal ay nagdiriwang sa alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugunita po namin ang kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan at ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya, mula sa mga biyayang sa iyo rin ang galing, nihahandog namin sa iyong kataas-taasang kamahalan ang paghahing ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkaing nagbibigay buhay kailanman at ang inuming nagbibigay kagalingang walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay na ito. Ganapin mo sa mga itong ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang lingkod na matapat sa iyo. Sa paghahain ni Abraham, naman namin sa pananampalatayang totoo at sa inihandang tinapay at alak ni Melchizedek na paring hirang mo, paulakan mo kayong tanggapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihan Diyos, hinihiling namin iyong ipakyat sa banal mong anghel ang mga alay na ito sa dakilang dambanang nasa iyong harap upang sa pagsasalo sa banal na katawan at tugo ng iyong anak, sa pakinabang namin ngayon dito sa banal mong hapag, kami ay mapuspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Ama namin, iyo ring alalahanin ang anak mong naunang yumao sa amin. Sa paghimlay sa iyong kapayapaan, yamang tatak ng panampalataya
ay kanilang taglay at sila'y ngayoy aming ipinagdarasal. Sila at ang tanang nahimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang ang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pamamahinga sa iyong piling. Sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kahit kami ay makasalanan mong lingkod, kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya pangindapatin mo rin kami ay magkaugnay at makapilingan ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, at ang lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisan nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan, kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming pagkukulang. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa kanyang pamamagitan, ang tanang mabubuting kaloob mong ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan, at sa amin ay ibinibigay. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Sama-sama po natin gawitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Langit, masalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa lahat na masama. Hinihiling po namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tungin po ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala, pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa ating lahat. Sa amin, ng Diyos na naalis ng mga kasalanan ng sa amin. O Panginoon ng Diyos na naalis ng mga kasalanan ng Maminamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay. Sinagalis mga salan sa liputan, palipo tayong lahat ng mga inanin sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo po. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang, sa pinagdiwang ditong hapunan ng anak mong mahal, kami pagindapating makasalo kailanman, sa piging sa iyong piling sa kalangitan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po.
O sakramentong mahal, o sakramentong banal. Ang papuri at pasasalamat, iyong lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhat kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak sa Diyos Espiritu Santo. Kapara ng unang-una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. O sakramentong mahal, o sakramentong banal. Ang papuri at pasasalamat, iyong lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin na loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhat kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. O sakramentong mahal, o sakramentong banal. Ang papuri at pasasalamat, iyong lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupang para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara ng unang-una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Pinupuri at sinasamba ka namin, Panginoong Hesus. Sa katahiming at kapayapaan ng sandaling ito, nagugunita namin ang paglagos ng mga pako at pagulos ng isang sibat sa iyong katawan. Tinanggap mo kamatayan ng alang-alang sa aming kaligtasan. Panginoon, sinasamba ka namin sapagkat ikaw ang buhay na tanda ng hindi masusukat na pagmamahal ng Diyos sa amin. Pagmamahal na nagdala sa iyo sa krus. Pagmamahal na bumuhay sa iyong muli. Pagmamahal na naghandog ng kaligtasan at buhay na walang hanggan para sa lahat. Sa kadaklan ng iyong pag-ibig, Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin ng walang hanggan. Amen.